magiging karakli. Patuloy na hinahanap ng may-ari ng sumabog na pagawaan ng paputok sa Norsagaray, Bulacan. 2 ang patay sa insidente, kabilang ang isang binatilyo. Saksi, si Mariz Umali. Nagkalat ang mga yero at iba pang gamit. May nasirang mga bahay at may mga buhay na nawala. Bago magtanghali kanina nang magkaroon ng pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Barangay Partida sa Norsagaray, Bulacan. Malawak ang iniwan nitong pinsala, pero ang mas masaklap, 2 ang nasawi. Isa sa kanilang 15 anyos na si Ivan Bation. Tulungan kami. May apo ko namatay. Pati apo ko namatay dyan. Puyat sa lamay. Nakatulong na sa duyan. Biglaan aksidente sumabog. Hindi na siya nakatakbo. Gawa nga natutulog. Inabutan na siya doon. Doble dagok ito para sa pamilya na pinaglalamayan pa ang mas batang kapatid ni Ivan. 3 araw pa lang ang nakalilipas matapos siya masawi dahil naman sa sakit. Nasabugan pati ang kabaong ng kapatid. Yung kabaong ng kapatid, Patay rin ang isang trabahador ng pagawaan. 5 nasugatan kabilang si Jennifer na nagtamo ng hiwa sa braso at sa likuran. Tumalsik na lang po yung mga yero sa bahay. Hanggang sa natamaan na po kami ng yero. Sana matulungan po kami kasi may patay kami. Nagsabay-sabay, wala naman din kami pera. Sugatan din at nasa ospital ang kaanak niyang tinamaan ng yero habang nagsasampay. Yung pong bakanteng lote na makikita ninyo sa aking likuran ay ang mismo raw pinagmulan ng pagsabog ng pagawaan ng mga paputok. Kung makikita po natin, bakante na po siya. Pero ayon sa mga residente rito, ay puno raw po yan ng mga tahanan. Ibig sabihin, sa tindi ng pagsabog, talagang nasira, nawasak yung lahat ng mga tahanan na nakatayo po dyan. Katunayan, may mga natira pa po rito na mga yero, na mga tumilapon mula po dun sa mga nasirang mga tahanan. At kabilang din po sa tindi ng pagsabog ay umabot pa doon sa taas ng punong yan yung isa sa mga yero mula dun sa nasirang tahanan. Ito pong lugar na ito kung saan naroroon yung pagawaan ng paputok ay nasa gitna lamang po ng residential area na mahigpit pong ipinagbabawal. Napakadelikado po talaga. Pwede po siyang magdulot ng injury, yun pong pressure ng pagsabog. Pwede pong sa tao, tsaka kahit po sa mga physical structure ng buildings, ganyan, pwede po niyang gibain po yung structure natin. Ilang beses na raw kinausap ng mga residente ang pagawaan pero Hindi naman kami pinakikinggan. Ilayo-layo sana. Nilayo naman Bagya, kaya lang hindi naman kalayuan dyan. Kalapit-lapit din. Base sa Republic Act No. 7183, dapat nasa 300 metro ang layo ng pagawaan ng paputok sa residential area. Lahat ng gusali ay dapat may sapat na ventilation. Kailangan leak-proof at dapat may mga fire extinguisher. Kailangan din may kaukulang permit. Pero ang sumabog na pagawaan, wala raw permit ayon sa PFE Norsagaray. At ang tinitignang mitsa na pagsabog, mga pulbura o posibleng mga stock na paputok. Base po dun sa aming pag-validate sa mga permit, wala po silang permit. Ayon sa Norsagaray MDRRMO, posibleng umabot hanggang 45 bahay ang nasabugan. Hinahanap pa ang may-ari ng pagawaan ng paputok na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Pwede po siya sa multiple homicide po kasi 2 po yung namatay. So may kulong po yun. And then multiple injuries din po. So meron din pong kulong yun. At saka damage to properties. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Balikan po natin ang ulat ni Jamie Santos tungkol sa sunog sa Malabon ngayong gabi. Jamie? PIA 9:47 ngayong gabi nang ideklara ng fire under control ang sunog na umabot kanina sa Task Force Alpha na sumiklab sa likod ng Banal na Cruz sa Sitio 6, Barangay Catmon, dito nga sa Malabon. Mula sa Harbor Link, tanaw ang naglalagablab na apoy at makapal na usok mula sa nasusunog na residential area sa Barangay Catmon, Malabon. Sunod-sunod ang dating ng mga bumbero mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila.
Hindi magkamayaw ang mga residente habang nagsusumikap na may maisalbang mga gamit sa gitna ng mabilis na pagkalat ng apoy. Isang oras ang nakalipas, inakyat sa ikalimang alarma ang sunog. Ayon sa mga residente, sobrang bilis ng pangyayari. Malaki na agad ang apoy, kaya agad silang nagsilikas. Hinarang ako ng mga bombero. Inano ko muna sila kung nasaan nakaligtas ba lahat o ano. Oo, okay na po. Kaya sabi ko, kung pwede pa magsalba ng dito lang kayo. Ako na lang tatakbo doon Kumalat na po talaga yung apoy, sobrang lakas na po. Yung ngayon po mga sumasabog po na kuryente. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, bandang 5:41 PM, itinaas na sa Task Force Alpha ang alarma. Batay sa ulat ng Malabon City LGU, isang pasyente ang nasugatan at ginagamot sa Super Health Center. Isang bombero naman ang nakagat ng aso habang rumeresponde ang nilapatan ng paunang lunas. Nakaranas naman ng hyperventilation ang isa pang residente. Nailigtas naman ang isang aso na nalapnos ang balat. Nasa lugar na ngayon ang CSWD team para tulungan ang mga nasunugan. Nagtayo na rin ng mga tent sa evacuation center para sa mga nawalan ng tirahan. PIA iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sunog at tinatayang halaga ng pinsala. Live mula rito sa Malabon para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Samantala, isang sugatan sa sunog sa compound ng DPWH Mimaropa sa Quezon City. Sa inisyal na investigasyon, sumabog na computer ang hinihinalang pinagmulan ng apoy. Ating saksihan. May timang usok mula sa nasusunog na gusali sa compound ng DPWH Mimaropa sa Quezon City pasado 1:00 ng hapon. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog sa Bureau of Research Standards na nirespondihan ng 66 na fire truck. Sa ikatlong palapag, nagbomba ng tubig ang mga bumbero. Inakyat nila yan gamit ang mechanized lift at binasag ang bintana para maipasok ang mga water hose. Sa kapal ng usok, kinailangan mag-hazmat suit at rebreather ang mga pumasok. Nagkahiwa pa ang isang fire volunteer pero ligtas na siya. Idineklarang fire out pasado 1:30 ng hapon. Pasalamat po tayo dahil wala pong mga major injuries pong nangyari, wala po tayong fatality po. In less than an hour po, napatay po agad natin yung sunog po rito. Ang sunog sa DPWH compound naungkat sa pagdinig sa Senado. Ano ba naman doon? This is actually Region 4B. The Regional Office 4B of the DPWH. 4B? Yes, Your Honor. Mindoro. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. So, yung mga dokumento ng Regional Office of the DPWH Region 4B is housed in that office. Well, a number, a number, but most of it naman po nasa database na ng Central. Nilinaw kalaunan ni ICI Chairperson Andres Reyes na walang nasunog na may kinalaman sa flood control projects. As per record now, the burning in Quezon City does not involve flood control projects. But I did had a meeting with the COA and I told him that you have to secure all the records of the COA because as an investigator before with the Ombudsman, I know that there's a tendency for the criminals to burn down the office. Pinawi rin ng direktor ng DPWH Bureau of Research Standards ang pangamba na may sensitibong dokumentong nilamon ng apoy. Wala po kaming dokumento dito na tungkol doon sa mga projects na under investigation. Dahil po, ang testing of materials ng mga proyekto ng district engineering offices and regional offices ay sila ang nagko-conduct. Ako po ang magpapatunay na wala po kaming dokumento na kaugnay dun sa mga iniimbestigahang proyekto. Kinumpirma din niya ng DPWH sa isang pahayag. Base sa inisyal na pagsusuri, nagsimula mo ng apoy sa sumabog na computer unit sa loob ng Materials Testing Division. Ayon sa DPWH BRS, bagamat naatasan din silang tumulong sa testing ng mga construction project sa mga umano'y ghost project, hindi pa raw ito nasisimulan.
Ang Ombudsman, inutusan ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Fire Protection na imbestigahan ang insidente at alamin kung sinadyang sinunog ang mga apektadong opisina at records ng BRS. Madali naman malaman niya kung arson yan. Siyempre, it's disturbing that in a place like Quezon City, masusunog yung records sa isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan magyari. So, we're just worried that it might stifle some or become an excuse to evade responsibility. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Napanatili ng bagyong Salome ang lakas nito habang lumalapit sa extreme northern Luzon. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, kanlurang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang kanlurang bahagi ng Ilocos Norte. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 135 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At base sa forecast track ng Pag-asa, posibleng dumaan ito malapit sa Batanes o di kaya maglandfall doon ngayong gabi o kaya bukas ng umaga. Inaasahan ding daraan ng bagyo sa Babuyan Islands bukas ng umaga at sa Ilocos Norte naman bukas ng hapon. Bukod sa bagyo, naka-aapekto rin ngayon sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies. Sa datos ng Metro Weather, may malalakas na pag-ulan sa Batanes bukas ng umaga at posible ring ulanin ang Palawan. May mga kalat-kalat ding ulan sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera, gayon din sa ilang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Bicol Region. May tsansa rin po na ulan sa ilang bahagi ng Negros Island Region, Guimaras, Central Visayas, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, posibleng ulanin ang halos buong Visayas at Mindanao. At may tsansa rin po ng mga thunderstorm sa Metro Manila bukas. Tinalakay po sa pagdinig ng Kamara kung dapat bang tuluyang ipagbawal ang online gambling o kung dapat higpitan na lang ang regulasyon. At isa po sa mga iminungkahi ang paglalagay ng graphic warning laban sa pagkalulong sa sugal. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Kung ambag lang naman daw sa ekonomiya ang pag-uusapan, walang masyadong kontribusyon ng online gambling. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Niwala pa raw itong 1% ng gross domestic product ng Pilipinas. Kaya sa hearing kanina ng House Committee on Games and Amusements, inilahad ng DepDev na suportado nila ang complete ban sa online gambling. DepDev supports either a complete ban or prohibition of online gambling or if not, a strict regulation of the industry. This is considering its minimal contribution to the economy. Our estimate, we considered the contribution minimal at around 0.37% of GDP. Tinalakay ng komite ang mga panukala para ipagbawal ang online gambling sa gitna ng mga ulat na marami ang naa-addict dito, nababaon sa utang at may ilang nauuwi sa krimen. May panukala ring ipagbawal ang paggamit ng mga mobile digital wallet at iba pang electronic payment system sa pagtaya sa sugal. Bilang paunang hakbang noong Agosto, iniutos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet at financial institution na alisin sa kanilang mga app ang access sa mga gambling site. Ulat ng PAGCOR, mula noon, pababa na ang kanilang kita at posibleng hindi maabot ang projection na 60 billion pesos na kita sa pagtatapos ng taon. One of the main factors po na tinitingnan namin is yung delinking po of the platforms sa ating mga payment e-wallets po. And then, nakita din po namin na meron din pong slight decline din po sa new players po. Kalahati ng kita ng PAGCOR ay napupunta sa pamahalaan. Bahagi ng kita ng PAGCOR ay napupunta sa mga programa para sa mga mahihirap. Ang ibang ahensya ng gobyerno, mas isinusulong ang pagpapatupad na lamang ng mahigpit na regulasyon sa halip na total ban. Ito ay para raw mabalanse ang anilay benepisyo sa online gambling sa posibleng masamang epekto nito. The CICC is well aware of the complex social impact of online gambling and its contribution in national building of PAGCOR and its industry it regulates. This office proposes regulation, not a total ban of online gambling.
subject to strict safeguards. The DOF recognizes the potential economic benefits arising from online gaming or electronic games, provided that this was our submitted position, Mr. Chair, provided that the associated economic and social costs are mitigated through very stringent regulations. The BAR recognizes that there are dangers and social costs attributable to online gambling. That is why we support any call for better and more stringent regulation from all government agencies. Kasama sa mga rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay ang paglalagay ng graphic warning na nakakaadik ang sugal, ang pagbabawal sa mga menor de edad at opisyal ng pamahalaan sa online gambling, ang pagtatakda ng playing time at betting cash limit, at ang pagre-require sa mga nag-ooperate ng online gambling websites na magrehistro. Without the imposition of strict regulatory controls, this platform could easily be exploited for criminal activities and consequently operate beyond the bounds of law. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pinalalakas ng DTI ang proseso ng pag-aproba sa mga kumukuha ng lisensya para maging kontraktor. Ayon po yan kay Trade Secretary Cristina Roque na humarap sa Independent Commission for Infrastructure kanina. Sisinmulan naman ng ICI sa susunod na linggo ang live streaming ng kanilang mga pagdinig. Saksi si Joseph Moro. Sa loob ng mahigit isang buwan ng pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure, ilang beses nang nanawagan ng iba't ibang grupo at individual. Isa publiko o live stream daw dapat ang mga pagdinig para mas maging transparent ang investigasyon. Sinabi noon ng ICI closed door ang mga pagdinig nila para hindi mauwi sa trial by publicity at para hindi magamit sa political agenda. Pero sa pagdinig sa Senado kanina, sabi ni ICI Chairman, retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr., We will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we will be doing live stream next week. The live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. may mga natuwa sa anunsyo ng ICI. Pero sabi ng Makabayan Black noon pa dapat ginawa ang pagla-live stream. Tanong naman ng Akbayan, paano na ang mga naunang hearing? Nasa Senado si Reyes para sa pagdinig ng komite ukol sa panukalang magtatag ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa infrastructure projects at iba pang sektor ng gobyerno. Nais si Senate President Tito Soto na magkaroon ito ng kapangyarihang maghain ng kaso, mag-freeze ng asset at magrekomenda ng whole departure order. Pero kung malikha ang IPC, anong mangyayari sa ICI? Ayon kay Soto, Pagkakaroon ng parang sunset provision yun, baka ituloy na yun. Baka ituloy doon. Suwestyon naman ni retired Chief Justice Renato Puno bigyan ng proteksyon ng mga miyembro nito laban sa harassment at pang-iimpluwensya para tunay ito maging independent. It is respectfully suggested that the bill should not only give the Commission the power to investigate, but also the power to file the appropriate charges and the power to prosecute them. Not just to investigate, not just to be glorified researchers. Panukala naman ni ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson gayahin ang kapangyarihan ng investigative body sa ibang bansa. The legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang haba ho ng proseso. As compared, you may want to consider, as compared to the two gold standards of anti-corruption, which is the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. Sa ICI, humanap si Trade Secretary Cristina Roque para ipaliwanag kung paano na-accredit ang isang kontraktor para magkaproyekto sa gobyerno. At sabi ni Roque, 15 kontraktor nang iniimbestigahan nila pero mas marami pa ang nanganganib matanggalan ng lisensyang maging kontraktor. Madami talaga sila, but the thing is, we can't really divulge also because we need to make sure na yung violation nila is correct. Kung makansela ang lisensya kahit mga pribadong proyekto ay hindi pwedeng makuha ng kontratista.
Kabilang sa mga wala ng lisensya ang 9 na kumpanya ng mga diskaya. Masihigpitan pa ng DTI ang pagkuha ng lisensya bukod sa umiiral ng utos na dumaan ito sa DTI na siyang sasala sa mga nag-a-apply. Dati kasi ay ang DTI-attached agency na Philippine Contractors Accreditation Board lamang ang sumasala at nag-a-aproba sa mga aplikasyon. Iba-background check na ang mga nag-a-apply ng lisensya. They are part of this flood control. Definitely, hindi na sila pwede. And then, we're also thinking that even the relatives cannot anymore be also given the license. Naghihintay rin ang DTI ng rekomendasyon ng ICI at DPWH. Bago na mga executive director ng PICAB at hindi na pwede maging board member ang sinuman kung may construction company. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isinapubliko na rin ng 2 leader ng Kongreso ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ating saksihan. 3 sa 24 na senador ang voluntaryong nagsapubliko na ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, habang isa ang nagbigay ng datos tungkol sa kanyang yaman. Sina Senate President Tito Soto at Senador Robin Padilla ang huling nadagdag sa bilang. Sa SALN ni Soto, nakasaad na halos 189 million pesos ang kanyang yaman kung ibabawas ang mga utang. Mahigit 244 million pesos naman ang kay Padilla. Inilabas na rin ni House Speaker Faustino Boji D. III ang kanyang SALN. Nakasaad dito na mahigit 74 million pesos ang kanyang yaman kung ibabawas ang mga utang. Binuo na ni Speaker D ang SALN Review and Compliance Committee ng Kamara na susuri sa mga panuntunan ng pagsasapubliko ng SALN ng mga kongresista. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. 14 na kandidato noong eleksyon 2025 ang nakatanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Base po yan sa mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. 4 sa mga nakatanggap ng donasyon, mga nanalong senador. Saksi si Mark Salazar. Magdadalawang buwan ang hinihintay ng COMELEC ang sagot ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung nangontrata ba sa gobyerno ang 54 na kontratistang nag-donate umano sa mga kandidato noong eleksyon 2022. Kung oo, violation ito ng Omnibus Election Code at papangalanan sila agad ng COMELEC at kakasuhan. Siyempre, kaakibat nito yung aming pag-i-issue ng show cause orders para sa kanila, kasama na rin yung mga kandidato na maaaring nakinabang. Pero ngayon pa lang, may 26 na kontratista na silang nakitang nag-donate sa mga kandidato. Kabilang sa 4 na nanalong senador, 2 natalong senador, 6 na komandidato sa pagka-district congressman at 2 komandidatong party list. Batayan sa mga Statement of Contribution and Expenditures o yung SOSE o yung tala ng mga kontribusyon na tanggap at ginastos ng mga komandidato nitong eleksyon 2025. Hindi pa pinapangalanan ng mga nakatanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Sapagkat hindi pa naman tapos yung ating pangangalap ng mga iba pang impormasyon doon sa SOSE. Pero number 2, ilalahad naman po namin ang lahat ng yan basta magkaroon ng confirmation lang ang ating pong DPWH. Inaasahang matatapos ang pagsuyod sa lahat ng SOSE sa Biyernes. Hinihingan pa namin ng bagong pahayag ang DPWH. Pero ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, noong isang linggo, chinecheck na nila ang record ng mga contractors na ibinigay ng COMELEC. Agad-aniya nilang babalikan ng COMELEC kung tapos na sila. Kabilang din sa mga iimbestigahan ng COMELEC ang donasyon ng mga minahan sa mga kandidato na bawal din sa batas. After po kasi ng national and local elections ng 2025, yung contractors ay pupuntahan namin ang mga mining companies naman. Kasama na rin po yung mga may franchise o prangkisa mula sa gobyerno. Yan po kasi ay mga prohibited din o pinagbabawal magbigay ng donasyon sa mga kandidato. Bago matapos ang linggong ito, ay inaasahan ding maglalabas ng resolusyon ng COMELEC sa issue ng umano'y campaign contribution ng government contractor kay Senador Chis Escudero noong 2022. Hindi aniya makikialam si COMELEC Chairman George Garcia sa issue. Ako'y nagsilbi bilang abogado ng naturang buting senador and therefore minamarapat ko na kahit yung
magtanong man lang. Pero paalala niya, ang isyung ito ang mismong mitya ng kanilang malawakang investigasyon. Ang ating pong Office of the Ombudsman ay nakipag-ugnayan na po sa COMELEC at humihingi na po ng ilang dokumento na meron po ang Commission on Elections sa ilang personalidad. At kaagad naman po kaming tumatalima dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ipinagkibit balikat lang ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang hiling ng isang private citizen na imbestigahan siya kaugnay sa issue ng mga flood control project. Ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito bibigyan ng pansin ng unang ginang dahil hearsay o sabi-sabi lamang ito. Wala raw ebidensya na nag-uugnay sa First Lady sa mga flood control project. At kahapon, nagsumite ng liham si John Santander sa ICI kalakip ang mga larawan kung saan magkasama ang unang ginang at si Maynard Ngu na iniuugnay sa mga maanomalya umanong proyekto. Patuloy po namin kinukunan ng pahayag si Ngu. Nilinaw naman ng palasyo na simula noong Agosto, hindi na Special Envoy to China for Trade, Investments and Tourism si Ngu. Tinalakay sa isang national conference kung paano tutulungan ang mga individual na may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD sa pamamagitan ng therapy at suporta mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Pwede pa rin sila magtagumpay sa napiling larangan. Saksi si Von Aquino. Hyperactivity o malikot, physically o mentally, impulsivity o mapusok, at inattentive o hindi pakikinig. Sintomas ng Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. So pag yun po present sa isang bata, both at home and in school for more than 6 months, and it affects home and school environment, then it becomes a disorder that needs to be helped. Hindi lang bata ang may ganitong disorder. Kapwa may ADHD ang abogado na si Ramon Jose Santiago at entrepreneur na si Robert Han. Dumalo sila sa 2-day national conference ng ADHD Society of the Philippines sa Pasig City na nagpapalaganap ng awareness tungkol sa ADHD. What really helped me manage my ADHD was having an outlet for my extra energy na nadaan ko yun through sports. It's a gift, it's a strength, it makes us different, it's something to be proud of. I think that we see the world a little bit differently. Nais bigyan din ng ADHD Society of the Philippines at Developmental and Behavioral Pediatricians na ang ADHD kayang i-manage sa pamamagitan ng therapy at gamot kung kinakailangan. At higit sa lahat, suporta mula sa mga organisasyon at ng mga mahal sa buhay. Alam mo, ang malikot yung kanilang pag-iisip, no? They're so smart that all these concepts come in. And then they can't really, they can't really cope with so dapat talaga maturuan sila ng what we call structure. Behavior modification and a team of specialists that will help this child not only reach their fullest potential but be the best version of themselves. Tinalakay din ang mga positibong aspeto ng ADHD. Si John Nepomuceno makakalimutin at hirap daw noon sa pag-aaral. Pero dahil sa early diagnosis, therapy at suporta ng pamilya, head na siya ng sales and marketing ng isang production house. Pag sobrang nakakagul ako sa mga bagay, talaga nagsha-shutdown ako. As in like, parang anong gagawin ko? Hindi ako makapag-isip. It happens talaga. But the best thing to really do with it is really to find your rhythm with how you want to work, with how you should do your task. Mahalaga raw ang pagkonsulta sa doktor kung may sintomas. Gusto rin daw baguhin ng mga doktor ang misconception o maling pagtingin sa mga may ADHD. Pwede namang maging very good ang kanilang outcome pagka tama yung palakad at saka yung pag-reinforce sa kanilang behaviors. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Isang patay sa pananalasan ng buhawi sa France. Ayon sa mga otoridad, nasawi ang 23 anyos na construction worker habang nasa trabaho. 10 naman ang sugatan at patuloy na minomonitor ng Interior Ministry ng France ang sitwasyon. Perfect para sa mga dog lover ang isang yoga studio sa Dubai. Habang nag-yoga, pwede makipaglaro sa mga cute na puppy. At nakikipag-partner po sila sa mga shelter na nag-aalaga ng mga rescue dog.
Bukod sa sayang dala ng mga aso, layon din ito na mahanapan sila ng forever home. At meron nang nag-ampon ng mga aso dahil sa programa. Bahagi ng binabayaran sa yoga class ay napupunta naman sa bayad sa veterinaryo at pagkain ng aso. Ipinakilala na po ang dalawang celebrity na papasok sa bahay ni Kuya. At mapapanood naman sa linggo ang part 2 ng 30th anniversary special ng Bubble Gang, kung saan kasama po sa mga guest sina Vice Ganda at Sneer. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Marami pang baong katatawanan ang second part ng 30th anniversary special ng Bubble Gang. Ngayong linggo mapapanood ang pagtatapat ni Kapuso comedy genius Michael V. at unkabogable star Vice Ganda para sa Mr. Asimo segment. First time ding mag-guest ni Sneer na makakasama si Charizo Longon sa The Day in the Life of Eva sketch. Sobrang fun lang po. Batuhan lang ng mga jokes, ganyan, tapos harutan. Mapapanood na ang second part ng 30th anniversary show sa October 26. Isa pang dapat abangan ang special appearance ni 24 Oras anchor Emil Sumangin. Emil! Tokayo! Nais kong sabihin sa iyo, pagpatuloy mo ang mga ginagawa mong pagkuha at paghuli sa mga karumal-dumal na krimen at asahan mong matutulungan kita dito sa Agresibo. Dalawang bagong housemate ang dagdag sa listahan ng papasok sa bahay ni Kuya para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Una, ang sparkle teen star na si Princess Aliyah. Mas pinili raw niya ang reality competition over a project na pagbibidahan sana niya sa GMA. Anong meron ng PBB? Bakit ito yung pinili mo? Kasi lead role na yun. Pwedeng sumikat ka na doon. Parang mas nag-take ako ng risk kasi hindi talaga ako risk taker. Parang mas gusto ko mag-play safe. Sabi ko, bago ako mag-18, gusto ko makatry na something exciting. Magiging housemate din ang dating child actor na si Miguel Vergara. Ano sa tingin mo yung magiging mahirap para sa'yo sa pagpasok mo sa bahay ni Kuya? Mahirap. Hindi po ako marunong gawaing bahay. But no, I know how, but I'm not good at it po. So I think that's gonna be hard. Tapos yung syempre, pakikisama po. Syempre kailangan po makisama. And I'll just be myself po inside the house. And I'll just have fun. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Mga kapuso, 64 na araw na lang, Pasko na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.